Okay, so Webes, this is the Dark and Light Side of Life episode 10, September 21st. Okay, shuffle muna natin itong dark card, no? Dark ito. Ito yung mga dahilan ng mga problema nyo. Ito yung mga naumpisahan sa mga problema ninyo. And then, ito naman, dito, manggagaling lahat ng blessings ninyo, lahat ng kasagutan sa problema ninyo, etc., etc., etc. Yun na yun, di ba? So, magsashuffle tayo. Malaki kasi itong barahang ito, kaya maliit lang yung kamay ko. Kaya kung minsan, hindi dire-diretso yung shuffle ko dahil sa malapad ito. Etos, malapad ito. Okay, so kukuha ako dito ng 3, and then dito din, kukuha rin ako ng 3 para malaman natin, no? So, first card, ay, 3 of Wands. Lagot. Pangalawa, yay, the Empress. Pangatlo, ay, ang ganda ng buhay niya. 4 of Wands. Okay. Hindi dito na tayo, ha. Kasi dark side yan. Dark side. O, dito kasi, sa sinasabi sa dark side, no, yung nagiging dahilan dito is, yung 3 of Wands kasi, kung sa dark na interpretation, 3 kayo. No? 3 kayo. Posible na yung 2 magkasama, yung isa nasa malayo. 'Di ba? Tapos, meron kang mga plano sa hinaharap, meron kang vision. Kaso lang, meron sa kalagitnaan isang matalino, no? Isang matalinong babae. Master na niya nito ang buhay niya at alam niya kung anong patutunguhan ng sitwasyon. Pero dahil sa gusto niyang lumigaya, gusto niyang makumpleto, maging masaya, no? Dito siya. Ito yung ginawa niya. So kahit sabihin natin nasa 3 kayo or 3 kayo, no? Halimbawa, 2 babae sa isang lalaki or isang lalaki 2 babae, ito 'yon. Hinahayaan mo lang. So, ibig sabihin, kinukonsinti mo ang sitwasyon. Dahil yung iniisip mo ay sarili mong kapakanan, sarili mong kaligayahan. Ang mahalaga, di bale, kahit may asawa siya, di ba? Mahalaga, may pera ako, may allotment ako, masaya ako. Ito yun. Yung parang, napakasimple ng buhay ko, naghihintay lang ako ng ayuda. Di ba? Iyan yung nagiging dark side ng buhay mo. Ngayon, tignan natin yung bright side. Okay? Dito. Nye, 9 of Wands. Pangalawa, Ace of Swords. And pangatlo, hi, 8 of Wands. Ito yung pinakamaganda. O, diba? Lahat related sa pagmamahal. Ngayon, sabi ni Universe, ganon yung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng negative sa buhay mo. Alam mo kung bakit. Kaya ka pumatol, no? Sa ganitong relasyon na love triangle. Dahil master mo na eh. Na yan yung goal mo. Gusto mo sa lalong madaling panahon. Hindi ka na magpapagod, hindi ka na magpupuyat, hindi ka na magtatrabaho. May ayuda ka. Lahat nakukuha mo, lahat natatanggap mo. Kahit nasa third party issue kayo, 'di ba? Pero dito kasi sa light side ng card, 9 of Wands. Ito yung panahon na matagal ka na, inip ka na, naghihintay ka eh. Kung ito yung blessings, matagal ka nang naghihintay na magkaroon ka ng blessings sa buhay. Pero kung ito ay pag-ibig, matagal ka nang naghihintay kung meron pa bang tao na magiging totoo sa'yo. At ang sagot dito ni Universe, may nakalaan para sa'yo. Isang tao na diretso magsalita pero stubborn siya, matigas ang ulo. Pero meron talagang nakalaan para sa'yo. Yun nga lang, nababagot ka sa paghihintay. Ang hindi mo alam, kung itong mga bagay na ito sa dark side ay iniiwasan mo, magkakaroon ka ng 8 of Wands, which is a good news for yourself. It might be in a form of text or talagang personal siyang pupunta sa'yo. At kung gusto mong bumiyahe, then yung magbiyahe ka. And then kung gusto mong pumasa, this is the good news sa board exam, sa pag-apply ng visa, etc., etc. Pero dito,
Kasunod kasi sila eh. This is the Ace of Swords and this is Eight of Wands. Ibig sabihin, talagang malalaman mo ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Kaso nga lang, wala kang panahon mag-intay, magsakripisyo, wala kang pasensya sa sarili mo. Gusto mo yumaman ka kasi yumaman din yung kapitbahay mo, pinsan mo, kapatid mo, 'di ba? Tiyahin mo kung kahit sino. So, di bale na maging third party ka, di bale na ganito kung ano man sitwasyon nila. Ang mahalaga, makukuha mo sa lalong madaling panahon. Pag bumili yung kapitbahay ng TV, bili ka din. Pero ang hindi alam ng kapitbahay, yung pinambibili mo, isinihingi mo lang doon sa isang tao. Pag lumabas yung iPhone 15, may iPhone 15 ka, hindi nila alam kung paano mo ginawa yon. Kasi wala ka namang trabaho. Paano ka nagkaroon ng ganun, di ba? Ngayon, kung nandito ka sa brighter side ng buhay mo, kailangan mo lahat pagtrabahuan, pag-ipunan, pagtipiran, o pagtiisan. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na hindi ka mayaman. It takes time for you to get what you want. All you have to do is to focus on what you need. And here we go, kapag yun, natuto kang magtiis, magsakripisyo, magkakaroon ka ng good news galing kay universe. Yan yung bright side sana. Kaso, dito ka pumatol eh. No. Wala. Yung ginawa mo kasi shortcut. O di bigla ring na shortcut. Na shortcut din yung yung blessings mo. Ngayon, sa kasamaang palad, halimbawa, may sugar daddy ka. Yung sugar daddy mo, binibigyan ka lahat-lahat. Paano pag namatay yung sugar daddy mo? O di wala na. Paano pag namatay bigla yun, wala kang naipon? Tapos yung last will and testament niya, yung legit wife lang at mga legitimate children. Pag kayo may anak na illegitimate, tapos wala ka pa dun sa last will niya, wala ka, di ba? Wala kang ipon, iiyak ka, mamamatay ka sa tingin mo kasi wala kang reserba eh. Wala kang naitabi dahil lahat na lang gasta ng gasta. Ganon din sa sugar mommy. Ganon din sa kung saan-saan pa na secretary ka, ginagatasan mo boss mo, estudyante ka, nakikipagrelasyon ka sa teacher mo para lang makapasa ka, no? Ano pa bang meron doon? Sa trabaho, ganon din eh. Sa trabaho, ganon din. May mga ganon din. May mga ganon din na mga magic na ginagawa. So, yung moral lesson dito is, kung lahat pinaghirapan mo, pinagtiisan mo, pinag-ipunan mo, magtatagal. Pero pag lahat nakuha mo sa panandalian, lalong-lalo na sa sugal, lahat yan mawawala. Yun yung eh. Kasi kung gaano mo siya katagal nakuha, ganun din siya katagal mawala. Pero kung nakuha mo lang siya halimbawa sa relasyon, pinikot mo. O di darating din yung panahon na mawawala din siya sa'yo. Hindi ka rin niya mamahalin kasi pinikot mo lang siya eh. Never siya madedevelop sa isang taong napikot lang. And then, siguro yung awa, oo. Pero yung love, hindi. Kasi, kapag ang tao may mahal talagang iba, tapos pinikot mo, dahil nabuntis ka, ay talagang hindi ka mamahalin nun. Magmamahal yun sa'yo, pero may kasamang awa. Hindi yun yung pagmamahal na buo. Kasi yung buong pagmamahal is doon sa tao na pinangarap niya talagang pakasalan, sa magandang simbahan, bigyan ng bonggang reception, no? Ando doon yung magkabilang partido, magulang niya, kapatid niya, at kapatid mo, magulang mo, ganun yung dapat. Pero kapag ikinasal ka na parang walang pakialam yung bawat partido sa magkabilaan, sinyalis yun na hindi maganda ang buhay mo. Nung sasabihin mo, di bale, kahit di ka sumama, basta makasal kami. Hindi ganun. Kasi may kaakibat na kamalasan yun. Lalong-lalo na kung magulang ang may tampo or biyenan. Pinakamahirap yun na hindi ka tanggap sa umpisa pa lang. So, ibig sabihin, walang napakagandang blessings doon. Lalo-lalo na kapag lumaban ka sa biyenan mo, napaiyak mo biyenan mo, na nagsasabi na totoo ang biyenan mo, doon ka lugi kay karma. Kasi ikaw ang matatalo. Kahit saan na anggulo.